Teka ho, nasa kabilang linya natin si Mayor Cindy Carolino dyan ho sa bayan ng Santa Maria, Laguna. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga, Jay, at sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat mula dito sa bayan ng Santa Maria. Mayor, live ho tayo napapakinggan sa DWAD Mega Manila. At salamat ho sa paunlak. Alam ho namin na puyat po kayo ngayon sa araw na ito. At kung di ako nagkakamali, last day na ho ng Marilag Festival dyan ho sa bayan ng Santa Maria, Laguna. Yes, Jay. Tonight, we will be concluding our 4-day festival. At ito ay sa pamamagitan ng isang bonggang-bongga na pa-contest mula sa aming barangay, yung aming tinatawag na Lechon Cooking Contest. At gabi rin ang pasasalamat namin mamaya. Yung aming Lechon Cooking Contest ay will be hosted by all our 25 barangays. So makakakita at makakatikim tayo ng 25 klase ng pagkakaluto ng lechon that we take pride in. Parang dito sa lalawigan ng Laguna, kami lang ang nagkakaroon ng ganyang pa-contest na ginagawa namin sa pagsasara ng aming festival taon-taon. At Mayor, para ho dun sa kamalayan ng ating mga kababayan, saan ho ba ito hango itong Marilag? Saan ho ba nakuha itong word na Marilag? Ang salitang Marilag, Jay, kasi is sa Tagalog parlance, ang ibig sabihin ng Marilag ay maganda. And of course, the Mari came from the word Santa Maria. Tapos yung lag is came from the word Laguna. So pinag-combine, so we call our festival Marilag dahil during our festival ay sino-showcase namin ang lahat ng maganda dito sa bayan ng Santa Maria. And since we are called the Rice Granary of Laguna, kaya first week, most of the time first week of the month of April, doon talaga namin ginaganap ang aming festival dahil on most occasion, itong first week of April is the harvest season. Dalawang harvest kasi ang meron ang bayan ng Santa Maria dahil most of our land is irrigated. At dahil irrigated nga kami, nagkakaroon kami ng dalawang harvest. Isa during the rainy season at isa ito during the tinatawag namin na second crop towards the summer. Dahil kahit papano kami ay irrigated, kaya nakakaya namin na magkaroon ng second harvest. At yung festival nga, itinatapat namin siya during the harvest season. At Mayor, makalipas ho yung 3 araw, ano ho yung nangyari ho at kwentuhan nyo naman kami? Okay, so we kicked off last April 8 kung saan ginanap yung bulto ng aming pa-contest. Aside from opening the trade booth ng aming mga kooperatiba, nagkaroon din kami ng suman cooking contest dahil lagi namin ini-ensure na yung byproduct ng palay, which is bigas, ay laging kasama doon sa aming pa-contest. So we had that, tapos ginanap yung aming level up na street dancing competition. Dati, Jay, ang aming kalahok sa street dancing ay mga paaralan, so mga eskwelahan. But since a few years back, nagkaroon nga ng directive coming from the Department of Education kung saan medyo hinihiling na wag ganong istorbohin ang ating mga estudyante because of the, of course, it's really not just a perceived adama natin na nagkaroon talaga ng konting backlog brought about by the pandemic, ay nirespeto natin. So, coming from the schools, inilipat namin yung pa-contest sa mga barangay. So, since we have 25 barangays, at baka mahirapan naman sila kung tigi-tigisa sila, ang ginawa namin ay kinluster namin yung barangays. So we had 5 teams, so tigli-5 barangay ang sama-sama sa isang grupo at kinakitaan din namin to ng magandang feedback at magandang karanasan kasi let's face it, kahit na magkakalapit barangay, hindi naman sila lagi nakakasama-sama. But since
because of this contest, nagkaroon ng magandang opportunity para magka-interaction, yung magkaka-cluster. And I think it will bring about good and positive outcome pagka mas nagkakatulungan, mas nagkakaroon ng magandang interaction ang magkakalapit barangay. So that is what we did nung first day natin. Yung highlight nga is the street dancing competition na talaga namang dinumog ng napakaraming tao. We were also really surprised kasi talagang halos hindi madaanan ang mga kakalsadahan at punong-puno talaga ng mga spectators na lahat naman ay walang magsasabi na hindi nasiyaan. Talagang masayang-masaya ang lahat sa natunghayan na street dancing competition. Talagang And then, yes, Mayor, talagang masasabi natin na ito hong selebrasyon ng Marilag Festival ay talagang memorable, kumbaga. super memorable. Talagang masasabi namin, modesty aside, talagang level up ang aming nagiging festival. And then sa mga sumunod na araw naman, second day, ay nung gabi, ginanap yung aming coronation ng Binibini at Lakan ng Marilag, which was also talagang blockbuster din. Punong-puno, digada. Kasi ang contestants namin dito is a representative of each barangay. So there's also 25 barangay, although hindi lalaki at babae bawat barangay. Nagkaroon kami ng draw lots. So, kung ano yung nabunot nila, kung babae, so babae ang magiging representation nila for Binibini. Kung lalaki naman, so Lakan yung representation nila. So, it was really also a very, very successful event. Tapos, during the third day, umaga pala, nung second day, ginawa naman namin yung Palarong Pinoy. So ito ay para sa mga MCA, Marilag Children's Association. At ginanap din namin yung blessing ng aming mga projects na naisakatuparan last year. So minarapat namin ngayong the other day gawin yung blessing. So we had 3 sites na mostly ay road networks. And these road networks were all funded by the local government. Yun yung aming, kumbaga, ipinagmamalaki that all the projects that we've had ay funded by the local government. And then, during the third day, ay nagkaroon naman kami ng palaro sa mga TODA. Kasi the main transport, ng bayan ng Santa Maria is really tricycle. Wala kaming mga jeepney dito, So it's really tricycle. So sila yung aming main transport. So hindi namin sila inaalis. Talagang we always make it sure na meron kaming programa, parte ng festival para sa aming mga members ng TODA. So we had what we call the TODA Olympics. So ito ay isang palaro na ang involved ay related doon sa kanilang mga ginagamit na tricycle. So, one of which, I give you a sample, pabilisan kung paano magpalit ng gulong. So, something like that. Yun yung ginawa namin. Tapos, i-showcase din namin yung aming lumalago na economy dito sa bayan ng Santa Maria. Ipinagmamalaki na lomi. Marami nang dumadayo sa bayan ng Santa Maria para makakain ng lomi. So isa yon sa aming showcase, pabilisan sa mga TODA members na kumain ng lomi. And what really surprised me ay nagprepara pa sila ng TikTok dance. So nag-TikTok dance ang ating mga members ng TODA, mga drivers ng TODA na nagbigay saya, karagdagang saya sa amin kahapon. And then kagabi naman, yung third night, ginawa namin yung People's Night. At kami nagpapasalamat, dumalaw din ang ating mahal na Governor Sol Aragones para makisaya sa bayan ng Santa Maria. And last night, we featured sa aming People's Night ay halos 3 banda. Sunnyside, tapos yung 4 at saka Fitter Karma. Na punong-puno talaga ang bayan, at talagang na-enjoy ng mga Gen Z ang mga featured artists namin yesterday doon sa aming People's Night. And today naman, yun nga, sa kasalukuyan ngayon, umiikot na yung mga teams namin because doon sa Region Cooking Contest, we ensure na talagang sila,
ang nagluto, hindi binili lang yung lechon. So meron kaming dalawang team na kasalukuyan ay umiikot at ini-inspect yung process ng pagluluto ng aming 25 barangays. And then later tonight, around 6 to 7 ay gaganapin na nga namin yung aming tinatawag na Gabi ng Pasasalamat or Mayor's Night. At doon i-feature yung aming 25 lechons from the 25 different barangays. Talagang Yung combination ng aming activity. At bukod dun, Mayor, sa napakasarap na lechon, meron pa ba tayong kumbaga may mga pasabog na dapat na abangan ngayong araw na ito, Mayor? Actually, yung sa mga contest, yung lechon na talaga yung magiging pinaka-finale namin. And after that, it will really be just a night of Thanksgiving, of camaraderie, no? Pagsasama-sama ng mga officials ng barangay, representatives from our sectors, at para makapagbigay din ng, tapos ibigagawin din namin mamaya yung awarding doon sa mananalo, doon sa aming trade booth. Ito, na-mention ko kanina yon, in-open natin during the first day. Ang in-charge sa aming mga trade booth ay yung mga kooperatiba ng bayan ng Santa Maria. So, we ask them to showcase their goods, their products, para naman makita ng aming mga bisita and of course even our locals kung ano-ano ang meron dito po sa bayan ng Santa Maria. At Mayor, meron ho kami listener dito mula ho dyan sa Barangay Kalangay at nakakatuwang comment ho ito, Mayor. Kumbaga sabi niya, proud po kami sa aming Mayor dahil walang kapaguran at laging nakangiti. Happy Marilag Festival sa bayan ng Santa Maria. Maraming salamat po. Alam niyo po, sa totohanan lang, Sir Jake, ang makapaghandog po ng isang festival is really not an easy task. Parang siguro ang mga tao po, ang nakikita lang ay yung harap, yung produkto. But of course, preparing for a festival, we've started preparing as early as January. Pag natapos po ang Kapaskuhan at ang Bagong Taon, yan na po talaga ang isa sa tinututukan namin. But of course, people don't see it. No? Wala po silang nakikita kasi sabi nga, tuloy lang ang trabaho, tuloy ang activities, ang mga programa. But behind that, no, sabi nga, nasa likod ng camera ay ang mga napakaraming tao po na nagsisimula na, nagpapagod na, nagde-research na, nagko-communicate na, kumu-connect sa iba't ibang mga tao at mga sponsors. Dahil sa totoo lang, Sir Jay, no, hindi rin naman talaga biro ang mag-festival. Malaki ang cost na nasa likod na to. At kung ang amin po nga asahan is our local fund, ay kulang at kulang po talaga. Ako, dahil kahit pa paano meron akong say doon po sa pag-allocate ng pondo namin, hindi ko rin po talaga pinupondohan ng sobrang malaki ang festival. Kasi, syempre, there are more pressing matters that the community needs. Mga needs po na po pwede naming ma-address, na mas merong long-term benefit. Siyempre, yung mga kanina minention ko sa iyo na yung aming mga pinasinayaan na mga kalsada projects are all locally funded. And to me, mas importante yun. Kaya lang, hindi naman din maiaalis na kahit pa paano magbigay tayo ng saya at ng ngiti, no? Especially during this time around when we are suffering from so much because of the war na wala naman tayong kinalaman, pero tayo yung nagdurusa. So, I was actually at a point where around 2 or 3 weeks ago, nandun ako sa crossroads kung itutuloy yung festival. Kasi nga, lalo na nung nag-declare ang ating Pangulo ng state of energy crisis, no, emergency, nag-iisip talaga ako, ano ba, ika-cancel ba natin o itutuloy natin? But at the end, ang nanaig sa aking puso ay itutuloy natin kasi mahaba na yung preparation, malaki-laki na rin yung nailabas na pondo at marami na rin kaming naabala na tao. So sabi ko, maaari naman tayo makapag-contribute dito sa tinatawag na energy crisis through other means. Pero wag na natin ipagkait sa ating mga kababayan, sa mga tao na
looking forward sa ating festival, yung pagkakataon naman na kahit papaano magsaya, magkaroon ng ngiti, no? Kahit na, if I may say, lalo na nga pagkapa-contest, Sir Jay, no, talagang laging, minsan meron at merong masasabi. Siyempre, we have our own bets, meron tayong kanya-kanyang peg, no, na mananalo. But the only assurance that I can give our people, kaya nga sinikap namin, no, na ang judges, as much as possible, are not locals, walang nakilala sa mga kandidato, ay para talagang fair and square ang judging. At sana po, ang hinihiling ko na lang sa ating mga kababayan, respetuhin po natin kung ano ang naging hatol ng ating pong mga judges. They have their own reasons. They have their own criteria. Meron naman po tayong criteria sa pagja-judge. At saka sa contest po, talagang laging hindi lahat po talaga ay mananalo. Alam na po natin yan, ano. But para nga po sa akin, ano, hindi na lagi ko nasasambit. Para kay Mayor, lahat, basta't sumali po tayo, panalo na tayo. Yung title is just a bonus because our intention here is to share ourselves, to share our talents, and makapag-contribute po tayo doon sa saya na maibibigay po natin sa ating mga kababayan na sa tingin ko naman hindi po matatawaran ang saya na nadama ng ating mga kababayan because of all of these programs na naitanghal po natin dito sa ating 13th Marilag Festival. Kumbaga, Mayor, minsan lang ho ito sa kada taon at kumbaga binigay na ho natin yung sulit dyan ho sa mga kababayan natin sa Santa Maria, Laguna. Yes, Sir Jay. This is once a year activity at talagang ginagawa po namin lahat ang aming makakaya. Mahirap, magastos, talaga pong napakaraming mga tao sa likod ng bawat programa na maaaring hindi nakikita during the program proper, no? Kala po siguro ng iba, ganun-ganun lang. Kadali at kabilis para po magkaroon ng isang kalaking programa katulad po na to, no? Kaya ang sa akin po, sana sa ating mga kababayan, let us just be positive. Magkaroon po tayo ng pag-uugali na nakakapagbigay saya at makapagbibigay po ng positive vibes, positive energy sa lahat po ng ating mga kababayan. Because that is the intention of a festival. Magkasama-sama, magkabuklod-buklod, at magmalasakit ang bawat isa. Lalo tigit dito po sa ating minamahal na bayan ng Santa Maria. At maraming salamat, Mayor Cindy Carolino, mula ho dyan sa Santa Maria, Laguna. Mayor, maraming salamat Yes, po. thank you so much, Sir Jay. And please, meron lang ako konting dagdag. I'd like to take this opportunity, of course, to thank all the people na behind the festival. Hindi ko po kayang banggitin ang pangalan yung isa-isa, but of course, you know who you are. And of course, we'd also like to give our special thanks to all the people who donated, who contributed sa ating festival para po sa tagumpay ng ating festival. Hindi po namin kayo malilimutan at sa inyo po namin utang ang tagumpay ng festival na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat, Mayor. Salamat po sa oras. Ayan at ating napakinggan si Mayor Cindy Carolino mula ho dyan sa Santa Maria, Laguna. At talagang hanggang ngayon ho, puspusan yung kanilang pagsasagawa o yung pagdaraos ng Marilag Festival. At talagang nakakatuwa ho, itong si Mayor Cindy, talagang kung mapapansin nyo full energy pagdating ho sa pagpapaliwanag at basta usapang kapakanan ho ng mga kababayan niya ho dyan sa Santa Maria, Laguna, talagang aktibo. At salamat ho dun sa kanyang ibinigay na pagkakataon na mapaunlakan natin. Dahil ho, kung di ako nagkakamali, 3 araw na ho. Pero yun naman puyat si Mayor. Talagang binigyan ho tayo ng pagkakataon na kumbaga makibalita ho tayo dyan sa bayan ng Santa Maria, Laguna. At para ho dun sa mga gustong
pumunta dyan ho sa bayan ng Santa Maria, Laguna. At tsak naman ho, na talagang sulit ho yung inyong pagbisita. Gaya nga ho ng sinasabi ni Mayor, napakaganda ho at talagang matinding effort at pagkakaisa ang kanilang isinagawa para ho dito sa pagdaraos ng Marilag Festival. At gayon din ho kay Governor Sol Aragones na binanggit ho ni Mayor kanina na pumasyal ho si Governor Sol Aragones para ho doon makiisa o makisaya doon sa mga kababayan niya dyan ho sa Santa Maria, Laguna. Ayun na sa mga nais magpadala ng mensahe, nakabukas ho yung aming text line 0927-634-3005.